Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa cryptocurrency landscape, nakakuha po ng malaking atensyon ang plano ni Ripple na mag-launch ng sarili nitong stablecoin at yan po ang RLUSD. Ang stablecoin na ito ay idinisenyo upang magbigay po ng mas matatag na halaga sa gitna ng pabago-bagong crypto market. Ngunit sa kabila po ng mga balitang nagtatakda na December 4 bilang petsa ng launching nito, nilinaw po ng Ripple na ang RLUSD ay hindi pa handa para sa mainnet launch nito. Sa halip, sila ay nagtatrabaho kasama po ang New York Department of Financial Services or NYDFS upang makuha ang final regulatory approval. Ngayon ay bakit po mahalaga ito? At ano po ang implikasyon nito sa crypto space? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Umpisan po natin sa tanong kung ano nga ba ang RLUSD stablecoin. Ayan, lalong-lalo na sa mga bago pa lamang rito. Ayan, unang maengkwentro ang RLUSD na stablecoin ni Ripple. Ang RLUSD ay isa po itong stablecoin na ginawa ng Ripple upang magbigay po ng store of value at protection laban po sa volatility ng cryptocurrency. Ang mga stablecoin ay karaniwang nakatali o nakadikit sa fiat currency tulad po ng USD. Kaya't ang halaga po nito ay hindi po gaanong nagbabago kumpara sa ibang cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin o XRP. Yan, sa kaso po ng RLUSD ay meron po itong bridge currency role. Bukod po sa pagiging stable na asset, gagamitin ito bilang bridge currency sa mga transaction sa Ripple Payment Solutions kung saan ay magpapadali sa pagpapalitan ng fiat currency. Ayan, maliban po sa bridge currency role nito ay meron po siyang regulated launch. Yan, ang launching po nito ay masinsinang sinusuri upang masiguro na sumusunod po ito sa mga pamantayan ng regulasyon. Yan, ang layunin po ng Ripple ay gawing RLUSD ang pangunahing stablecoin para sa kanilang mga user, kasabay po ni XRP, upang mapalawak ang mga serbisyo nito sa international payments. Ngayon, ay yung pinakatanong po rito ay bakit hindi pa maaring ma-launch ang RLUSD. Yan, sa kabila po ng mataas na expectations nitong December 4 na launching nito, ayan, ang Ripple ay nagpahayag po na ang stablecoin ay nananatili pa rin sa beta testing stage. Ayan, sa madaling salita ay hindi po natuloy ang launching nito. Ito po ang mga pangunahing dahilan kung bakit hindi natuloy ang mainnet launch nito. Ayan, na magaganap sana nitong nakalipas na December 4. Una ay ang regulatory approval nito. Ayan, kailangan po ng approval mula sa NYDFS bago po ma-launch ang RLUSD sa kanyang mainnet. Ang Ripple po ay nagtutulungan ng mabuti sa NYDFS upang masigurong sumusunod ang RLUSD sa regulatory standards. Kabilang na po ang pagkakaroon ng Limited Purpose Trust Charter. Pangalawa ay ang pagkuha po ng standard custody at saka trust company. Nito pong June ay binili ng Ripple ang kumpanyang ito upang matugunan ang requirement ng NYDFS. Ayan, ang kumpanyang ito ang siyang mag-i-issue ng RLUSD sa mga exchange partners tulad po ng Uphold, Bitstamp at saka MoonPay. Ayan. At ang pangatlo ay ang unforeseen delays. Yan, ayon po kay journalist Eleanor Territ, ayan po siya, yung kanyang actual na tweet, may ilang huling minutong developments na nagdulot po ng pagkaantala sa inilaan po sanang petsa ng launching ng RLUSD.
Ayan, ngayon ay paano nga ba magiging kapaki-pakinabang ang RLUSD? Kapag na-launch po ang RLUSD, ay ito po ay magbibigay ng malaking benepisyo para sa mga user ng Ripple network. Kaya meron pong ilan sa mga pangunahing gamit nito. Ayan, ito po ay nagbibigay ng proteksyon laban sa volatility. Ang RLUSD ay magsisilbing ligtas na paraan bilang storage ng crypto assets para sa mga investors na nais umiwas sa pabago-bagong presyo ng iba pang cryptocurrencies. Maliban dito ay ang mas mabilis na transaction. Sa paggamit po ng RLUSD bilang bridge currency, maaaring gawing seamless at cost-effective ang pagpapalitan ng dalawang fiat currencies. Yan, maliban dito ay ang dagdag na utility sa XRP ecosystem. Ang RLUSD ay makakadagdag sa flexibility na XRP sa pagbibigay po ng real-world use cases, mula sa mga pagbabayad hanggang sa cross-border remittances. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investor ni XRP. Ayan. Para sa atin ay ang RLUSD ay maaari pong magdala ng mga magagandang oportunidad para sa atin. Yan. Una ay ang mas madaling conversion. Ang RLUSD bilang stable coin ay maaari po itong magbigay ng mas madaling paraan para mag-convert ng crypto assets pabalik sa fiat, kung saan ay maaari pong magamit sa mga remittance services o e-commerce. Yan, maliban dito ay ang pagiging handa sa regulasyon. Ang pagiging compliant po ng RLUSD sa mga regulasyon ng NYDFS ay nagbibigay po ito ng kumpiyansa na ito po ay isang lehitimong asset. Para sa mga Pinoy, yan, makakatiyak po tayo na ang RLUSD ay hindi basta-basta mawawala sa regulatory issues. At nandyan na rin ang diversified portfolio. Ang pagkakaroon po ng RLUSD bilang bahagi ng ating portfolio ay nag-aalok po ito ng stability, lalo na kung ang ibang cryptocurrencies ay nagiging masyadong volatile. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang hakbang po ng Ripple na gawing compliant ang RLUSD bago po ang launching nito ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa tamang regulasyon. Bagamat ang delay ay maaari pong magdulot ng pagkadismaya sa iba, ito naman po ay mas mainam kaysa sa launching na hindi handa. Sa patuloy na pagtaas po ng demand para sa regulated crypto assets, ang RLUSD ay maaaring maging isa sa mga pangunahing stable coins sa industriya. Gayon din ang commitment ng Ripple sa pagbibigay po ng malinaw at transparent na updates tungkol sa RLUSD ay isang positibong indikasyon para sa mga crypto enthusiast. Para sa akin, ang stablecoin na ito ay isang hakbang patungo sa mas regulated at mas maaasahang crypto ecosystem. Ngayon, ang RLUSD ay isa po itong mahalagang karagdagan sa Ripple ecosystem na maaari pong magdala ng malaking pagbabago sa cryptocurrency landscape. Bagamat naantala ang launching nito, ang focus po ng Ripple sa regulatory compliance ay nag-aalok ng long-term assurance sa mga users at investors. Kaya yan, para sa mga Pinoy traders o investors, ang RLUSD ay isang asset na dapat po nating abangan. Hindi lamang po para sa paggamit nito, kundi para sa seguridad na hatid nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.